pwedeng susunod na mai-pick dito ng side ng FNPH. Magkakaroon tayo ng change court. FNPH naman for the first pick. First 2 picks naman ang side ng Elevate. And Yuhuan removed. Mai Shiranui, hindi pa rin natin makikita. Para dito Ito sa yung ano no? Top match buns. na to. Ha? Mai Shiranui, top bun. Oo, matik na yan. Talagang Walang tatanggal sa trono. Dati sila Dolly no? Ngayon wala na. Oo. Bahala ka na dyan, mag-reset ka kahit kailan mo gusto. Pero kasi, si Mai Shiranui, kahit na may Ogran, hindi na dethrone sa top ban hero. Itong si Mai Shiranui, kumbaga, kape-kape lang. Diyan ka na naman sa ban. Oo, pre. No? Wala Ano siya kumbaga, residente na siya dyan Oo, siya na yung pinakamatagal. Siya na yung senpai dyan sa may, na yan, sa ban lobby na yan. Pero, anyway, ang dami na naman nakawala dito. Gaya ng sabi ko, FNPH, sila yung kukuha ng Arlie. Alam naman natin kung paano gumamit ng Arlie si Azar. Halimaw din sa Arlie itong si Azar, pre. Denying that Arlie is good para sa FNPH. Pero yun nga, open pa rin Lady Sun, open pa din Marco Polo. What else? Long is open. Hindi ko Marco Polo na to Feeling ko din si Marco na to. Na Marco P. Sino kaya kukunin nila dito? Sila naman daw yung magme-mayin, pre. Si Seminar. Oo, papakita. Ang ganito kasi gamitin yun. Ganito kasi yan. Kanina kasi, sabi niya, mayin yun. Ang layo ng iniikot Gumagala iniikot, pre. Umaabot sa ibang lugar. Parang may dinaanan pa Dapat isang straight lang. Uy, really? Mulan, Mulog, Midlat. Is this gonna be Mulan? Okay, Mulan. Is this the first Mulan? Might Kahapon be. Kasi 2 days na ako nagkakasya. Haven't seen any Mulan Daji. Mitsura, baka naman. Si Mitsura, pag nag-Daji, ipipick niya lang yan kasi nakuha niya yung bagong skin. Papakita niya lang sa atin na nakuha ko to. Sana all. Di sana all. Joke lang daw. Flex lang daw na baka mag-G. Iniisip lang nila, Benki. Ito. For sure. Si 1 versus 4. Si Quadro Boy. Ang dami niyan. 4 Quadra Kill, G6. Grabe yun. Pero tingnan natin, second phase of ban. Mukhang hindi naman nila i-deprive na. Natawa ko. 4 na quadra. 4 na quadra, pre. 12 na. Ay, lawit naman nun, pre. Kung 4 yun, tas penta, di ba? 16 na. Ayos ba yun? Naku ka talaga. Kakampi mo, kalaban mo, kulang pa. So, sa 4 na quadra. Uy, once again, FLPH, depriving farm lanes against Elevate dito. Ano yan? Marco P. Marco P, hindi na makakapag-DRNG ulit to Pero kailangan pa nilang mag-ban ng middle lane. Isipin mo sinong ibaban mo. Kung ipa-prime mo talaga yung farm lane or Marco P. Kasi open din yung Lady Zen. Na, pinakita. Sabi na, oo nga pala, may concert queue. Ito, gamitin nyo. Sige. Ayun. Tinutruan ng FLPH. Pre, may concert queue pa. Napabasa no? Kaso, feeling ko mas viable nga yung MP, si MP. Feeling ko Kaso MP binan Kaso binan. Oo nga pala, naipit na no? May Long pa. Nakakalimutan nyo si Long Wala na ngang skin kinakalimutan nyo pa. Komplikado kasi gawan ng skin. Totoo naman. Pero still waiting. But anyway, in-expect kasi nila okay, alam, may chance talaga mag-MP to, so binan na kagad nila. Long, actually, yun din yung thought process ko mas viable i-ban ang Long kaysa sa MP. Kaya nagtaka ako bakit mas pinili pa nila. Dahil, come to think of it, meron ka infinite vastness na lagi kang makakatakas kada laban habang ang Marco Polo, napaka-punishable niya sa isang maling positioning. Pero for Azar kasi, bihira ko siya makitang maglong
more on Arlie, well, Lady San, and Marco Polo. Long is kind of rare na makita ko sa kamay ni Azar. Pero, tingnan na lang natin kasi this is Azar. So, definitely, nagamit niya na si Long ng madami-dami. Oo. Even if hindi natin nakikita like on the tournaments. Malay mo, But, nasanay na, no? oo. Actually, madali lang naman mag-long. Blaming Palm, ganun. Basta magaling kang para kang bartender kay Long eh. Pero hindi Ang siya yung bilis kausap komplikadong eh. bartender. Ayos ba yun? Pero ito, flash in agad! Ay! Yung kinumit dito ni Ivelis, pre! Ayun na nga may sinasabi natin eh. Dahil nga meron siyang pangsisi dito. Meron sa bunot. Si Ivelis pwedeng-pwede na nga siyang hulihin dito ni Azar. And yun yung firepower, no? Yung flaming palm na pwede nga nilang i-utilize dito. And yung aggression na meron ng isang Diadia. Kaso nga lang, with that commitment ng flash niya, hindi din sila nakakuha ng anything para sa side ng Elevate dahil hindi naman nila na-burst. Ito si Curbsy, pero Ay, naku po, nakahuli na rin kaagad sila. Crayford will be the first blood. Grabe yung paggagala dito ng mga taga-flash eh, no? Parang amin na yung jungle nyo. sabi ng Elevate, ang inyo ay amin. Ang amin ay amin lang. Ayun, wala. Wala Sila kayong yung- makukuhang iba. Ay, naku po! Ay, Ayun naku lang, po! naipit pa yata dito si Curve So, dahil nga si Ivelis talagang mainit, no? Kanina pa siya sumusubok humuli. Ang medyo iniisip ko dito, Yaso, itong Mulan. Paano to makaka-apekto sa dynamics ng buong kupunan? Eto nga, no. Yung Mulan kasi, I think he needs farm. Uninterrupted farm. I'm not really sure kay Mulan, no. Kasi hindi pa ako nag-dive too much sa pag-aaral kay Mulan. Pero as far as I know, no, kailangan mo din ng items muna kay Mulan bago ka, like 2 items, bago ka talaga mag-commit, fully commit na sumali sa mga ka-team mo, na mag-team fight, mag-pick off. Pero as long as you don't have those 2 items yet, farm ka lang talaga, stay ka lang talaga sa lane. Though, andun din yung potential niya na kaya niya makapag 1v1. I'm not sure lang din kung kaya niya si Mayin dahil alam naman natin si Mayin may mga dodge abilities yan. Ang kagandahan Oo. lang din kay Mulan is meron din siyang slight invulnerabilities sa kanya. So may dodge ability din siya na pwedeng mabato dito ng side ng Elevate in case no na siya yung pagplanuhan ng Elevate na rotatean at the top lane. Oh. Yun yung problema dito kasi napaka-proactive ng mga flash lanes natin. And yung isa na sa pinaka ano ba pwedeng gawin ng isang Mulan, di ba? Tulad ng sinabi mo, kailangan yun ng uninterrupted Madaming farm. skill yan eh. Oo, marami siyang skill eh. Pero marami rin siyang skin, alam mo yun. Oo. Pero grabe kasi na kailangan niya, yung setup kasi yung pinakakailangan niya. And may gun in mo ka dito na pwedeng mag-poke, pwedeng meron ka rin doon na pwedeng mag-hard engage. So, malamang Si Don pala no, yun. pagka naging tama yung CC ni Don dito, si Gundam. Si Oo. Dundam yun, Dundam. Oy! Dondam. Oh. Akala ko si Mozi. Parehas kasi nga Oo eh. nga eh, no? Rumorobot-robot na rin siya eh. Yapi. Pero ito, pre, napapansin mo, Elevate, they are very, very active sa mapa. Ano yung sakit nun? Oh, Nakasahan ng Flaming Palm. Uwi siya yo. Curbsu. umaray siya. Okay eh. lang yan, bossing. Teka lang, relax ka lang, boss. Gusto ko lang naman maglaro. Hook na hook ka. Sinampal eh, no? Yung laming palm eh. Bago pa pati dumating, dumikit yung sampal, men. Maapoy-apoy, mainit-init na yung balad Oo. eh. Parang Pero alam ito. mo yung kinaskas yung kamay. Ay, Bago- bumabelo. Pre, kinakasa. Oo. May kasama yun. Oo, may kasayon. Alam mo, merong competition ng slap competition. Ay, oo, yung power Diba slap. ganon? Oo, liga yan. May Kinakasama nila sariling yun. liga yan. Pero May dito muna buwelo tayo pa sa yun. liga natin. Ito na, Tyrant. tatamaan nga ba? Sino makakuha? Tyrant Saro ang makakuha pa rin dito pero oras na para nga banggain with the Dream Roll. Kaso ka G6, ano ang kanya magagawa dito? Tinulak siya ng palayo at wala nang follow-up na magaganap para sa miyembro ng Elevate. Yabi, kita mo si Curbsu sa likod. Pumi-preheat lang, pinapatod ko talaga yung Arlie. O sige, magkagulo kayo dyan. Preheating ko lang kayo ng payong. So, wala pa masyadong damage itong si Curbsu. But, andun pa din yung Katifactor. Kurot-kurot Aray. pa lang ngayon. Ay! Aray ko po! Azar! Grabe yung mga espada na pinapakawalan dito ng ganin mo. Nitsu, talagang tutok na tutok sa tuktok. Pero kailangan na muna umatras ni Azar. Na makakabuela naman siya dito kahit paano.
At nawala na yung infinite vastness. So meron silang 1 minuto para may chance ang iligpit si Kuya Azar. Yeah, si Azar at this time, no, probably magpe-play safe siya dahil wala siyang pang ano eh, eject out eh. Wala siyang infinite vastness, walang pang save sa sarili. And yun nga, kailangan i-look out talaga dito ng elevate is itong si Nitsu. Dahil alam naman natin na yung insta-kill potential Oo. ng isang Gun and Mo. Na nakita natin kanina, in-insta-kill niya yung isang Yuhuan. Si Tonsky ang may gamit noon, Gun and Mo kanina. So, kailangan mo talaga mag-ingat sa positioning. Pero TP, hindi na natuloy. Sumabog na yung tower. Sabi niya, wag na. Wala nang tower eh. Ayoko na. Tampo na siya. Gagawin ko. Sinira niyo na eh. Sinira Diba? niya. May magagawa pa ba ako? Ganun na talaga ang buhay. Pero ito, top lane. Tingnan natin kung may magagawa ba sila dito ngayon dahil nga G6 na naman na mahuhuli, hindi na pakakawalan at ito na nga yung Mulan. Nagpapakitang gilas na rin ngayon at knock up mula mismo kay Overlord. Nakisali na siya dito at kasama pa nga ng damage kayo ni Saro. Hindi na sila basta-basta magpipigil pa dahil dire-diretso ang pagpasok. Rumaragas ang Flash PH ang nakikita natin. Ang Flash dito, talagang dinadaan na lang nila ng ng power of friendship. What I mean is, in a good way, na, pre, na-atake ako. Sige, tropa, tara dyan, bawian natin yan. Which is good for Team Flash. At least, nakakasagot sila dito sa aggression na binibigay ng side ng Elevate. And kita mo, yung loong ni Azar, I was expecting na bubugahan niya at least tutulungan niya dito itong si G6, yung kanyang tropang bumagsak dito sa may river natin. Pero pinantakas niya lang eh. Sabi niya, bala ka dyan. Oo, and I'm a alam mo classic ba, loong. meron ako sa yung Ano? fun fact. Hindi siya fun, actually nakakatakot siya. Kasi sinabi sa atin ni Tito Otto Luz na kung sino ang mananalo dito, Lo, siya ang pasok champion. sa top 3 secured. Pasok Ay! sa top 3 secured. Ano ba yun, Kuya Osay? Pasok sa top 3 at masisecure yung top 3 position. And yun yung mahalaga. Kasi, ano yun eh, papunta ka na ulit sa welcome to the international. And sino ba tong mga to? G6 at Azar. Diba? Parang And this hindi may na be bago. also the first time na makita rin natin ang Flash to be playing sa ating international stage. So ngayon, sa pinapakita ngayon, napakalinis ng Flash, pero up until when? Dahil nga nag-pick up na rin ng pace dito ang taga-Elevate. kaya nakakuha na sila ng farm. And ganito, medyo silang talaga yung Elevate. Pero kapag ka bumawi sila, yung ganti nila, naku po. Kung ako sa inyo, titignan ko si G6. Pumapatay ng 4 yan eh. Kaya hindi rin sila nagpupuli commit para sa side ng Team Flash kasi always nandun yung threat ni G6. And hindi nila kino-commit overall para sa side ng Team Flash as long as hindi nila nakikita si Hyde. Kasi yung assassination potential din ng isang Mayin is very deadly. Lalo na iiwan mo si Nitsu sa may likod. Siya pa naman din yung pinanggagalingan pa ng damage ng Team Flash as of now. Medyo perfect din talaga itong Mulan alongside with Dun. Dahil ang daming CC na pwedeng ilapag and pwede niyang ikasa yung mga skills niya. Pwede siyang kumuha ng isang diretso and habang ginagawa niya yun, may freedom din dito sila Nitsu na magpakawala lang ng mga blades niya. Ang dami talaga na possibilities and having the Sunbeam para magkaroon sila ng distansya if gusto man nila umatras at doon nila nadadodge date kadalasan ng mga Dream Room. Yeah. And by the way, Master Sword na nga pala itong napakabilis ng Byron. Pre, Kaya lang, ang ganda ng U-turn na doon para hindi tamaan ng knock-up. Kaso Flaming Palm, kinasana ang pananampal. Kaso, hindi pa rin magpapapigil ang mga miyembro ng Flash. Ang lapit pa rin nila dito sa mid lane tower. Gusto nilang bantayan, gusto nilang pasukin. At tuloy-tuloy pa rin ang pagpapakawalaan ng mga blades. As even the Flaming Palm reaches greater heights. Masyado malayo-layo ngayon. Ito na ang bulak, pero hindi na kailangan manghula kung sino ba ang tatamaan. Nag-dream room na rin para mahuli. At dito sa Genji, nakikita natin si Bridget. May iwan nga ba siya mag-isa? Masyado makulat. Dito na rin si Saro bilang Gundam na sumasalo ng damage. Tumatambling-tambling si Hyde. Whatever you do, anywhere, kahit saan ka pumunta, mahuhuli ka pa rin namin at ikaw ang tutumba. Another
Elevate goes, another Elevate members goes down, and this will be their tower ng Flash PH to open even further. Yabi. Men, commended si Bridget. Yung kanyang trigger discipline. Oo, Lalabas na no? sana siya nung nakita niya si Angie. Umaban. Saka I think si Mitsure. Kaso, lumiko sa kabila eh. Sabi niya, ay, U-turn. muntik na siya lumabas dun sa pinagtataguan niya. Tapos nung nakita niya itong si Hyde, ito na lang. Sabi niya, yeah boy. DCT advantage. Oo. Alam nila yung Yeah, transition eh. Nagamit Oo. na kasi ng Elevate lahat ng kanilang pwedeng maibato dito. So, pa-back away na yung Elevate doon. So, catching one, open up to a tower push. Team Flash, it's good to take it slow and surely. Tignan natin kung makakabawi pa ba dito Elevate. Kasi 4-1, iba rin yung disiplina ng Flash. And hindi nga sila makapag-respond sa ginagawa nila dito. Hindi sila makapag-commit, hindi nila masorpresa itong Team Flash PH. Dahil nga kung titignan mo, hindi rin masabayan yung mga blades na pinapakawalan dito ni Nitsu. So si Ajizix, kahit sabihin mo umaaura siya, tignan mo sinisilip niya kung kaya niya i-dream room Kaso protektado nga siya dito nila Crayfor as the Dragon working their way, working the damage. And makikita mo rin sa Clash Lane na meron ng Dragon dun. Mas nauubos pa nga yung tower dito ng Elevate And also, yung kill count natin men, ang baba. Talagang nagpo-poke lang sila dito. And when the time comes na kaya na ba ikasa to? Sige, ikasa na natin to. Uy, makunat yan. Hindi na maulit yung 1 versus 4 kasi yung ganin mo, ayan na nga, bumili na ng sombrero. Mas- Kusag. Raban sarat ni. Kumbaga, mas ano na to, mas kukurot na yung mga blades ngayon ng isang gun and mo. So, right now, they can even, hindi na rin sila makapag-face check. Kakatakot pa may freshly forged ka dito na pwede sila suppresign. Infinite CC ngayon. Masasabayan kaya as Ivalis sa medyo malayo nga lang yung pinunta niya dito. Di At sa makatikip! wakas, naabutan na ni Azar si Nitsu. Pero yun nga, nagkapalitan sila dito. Subuhay pa si Kirbsu. Tuloy-tuloy pa rin. Masyado makunat. Naku Pero po! ito na ang Dream Room para mahuli ang nasa likuran. At ito na ba ang flank ni Kuya Hyde para lang masipa-sipa. Aji! Kaso si Bridget, nagwawala. Heart flash pa para abutan dito sila Mitsura at naglilinis na rin. Hindi nila magawa na paraan itong mulan at ayaw ng dula ng ang araw na makikita pa. Nakapag-trade man sila dito pero grabe yung tagal. Mitsura na lamang ang nagtitira. Dalawa na lang dito sa miyembro ng Team Flash. Ang pwede pang bumasag ng Torre. Ngunit pag-bail out na lang si Saro at Crayfor. Yeah, very low HP na dito ito si Saro at si Crayfor. Team Flash PH, hinayaan nila na si Bridget yung lumines ng backlines dahil yung makunat naman kasi sa side ng Elevate is nasa front, which is itong si G6. So sapat na yung tatlo para malibang itong si G6. Habang simulan nga itong si Bridget nagki-clean up sa may bandang likod. Though, I think, kala ko makakasurvive pa si Aji kasi andun siguro yung quadra buff niya Wala na pala. Wala na. Oo, hindi na Nag-expire kaya. na. Pero sa totoo lang, paring Osay, no? Yung Oh. Elevate doon, ang ganda nung, let's say, that was a risk and that was a trade, pero not that very good trade. Kasi, pumasok si Azar, napatay niya si Nitsu, which is the big damage dealer coming from the Team Flash PH. But at the same time, nawalan din ng damage dealer yung side ng Elevate. Kaya na talaga lang silang i-execute ito si Bridget, i-execute ito si Saro. Though, nahuli din naman nila itong si Curbsu. But all in all, ang nanalo kasi doon is itong Team Flash PA doon sa team fight na yun. I don't think na, yes, effective yung ginawa ni Azar, pero I don't think na pwede Yun nilang yung gawin ulit pinaka-best, yun. no? Oo. Hindi yun yung pinaka-best option. Kasi kailangan nila si Azar for the damage, honestly. No, at mas lalong naging mahirap yun para sa team ng Elevate kasi nawala na yung damage dealer nila And si Mitsura can only do so much. Makuha pa rin ni Saro, secured kaso may ipit na dito. Si kuya mo, G6, pero nahuli na pa si Kirbsu. Yung early bird nawala, pero yung backline makikita natin, binugahan na ng Dragon ngayon, 4 na miyembro, and make that 5 na nakatingin dito kay Saro. At hindi na baliktad pa ang oras dahil itong si Hyde, sinusubukan pang alamin kung kaya pa bang basagin, pero nakafocus na yung mga miyembro ngayon ng Elevate para basagin yung top lane at pumapasok na nga sila sa kagubatan. Para lang hulihin ang bawat isa. Nitsu na bulilyaso at si Nitsu nga ba magandang pagkakatulak naman para makakreate ng space and he will be safe. Yeah.
Paring ako sa alam mo kung nang nangyari doon. Ano Sabi ko, nangyari? naipit si Aji kasi pumasok siya. Medyo too late na yung pasok niya para ma-steal yung Overlord. Tapos nasobrahan siya ng 3. Nakapasok siya sa pit. Pero at the same time, si Saro, inipit niya rin yung sarili niya, pre. Nag-unruly brain, papalabas dun sa pit, papasok dun sa tropa ng Elevate. So siya Ayun yung lang. na-preheat dun sa likod. And just so happened, pag dream roll neto ni Aji, natamaan niya na din etong si Curbsu na, why are you in the front door? Oh, Why? Why you there, huh? Why you there? And what are you doing there, bro? in the end, Elevate pa din yung nanalo the team fight despite losing yung Overlord. Pero kailangan kasi nila mag-bet eh. Oh. Pre, may Oh. dragon. Dalawa yung binabantayan nito ni Kuya Hyde. Sa'yo na yung red buff. Pero Tapos yung may Mono Tyrant Blade- pa, no? Paano sila re-rest? Primal Band, pre. Oh, Meron. yun lang din. Kaso, enough kaya si Bridget ha, maganda pwesto dito Maasim ni yun, Bridget. Oh, tinamaan ng time lapse. So aware na sila sa positioning pero still Saro pa rin ang makakakuha. Medyo nabitin. Uy, teka lang Kuya Aji ha. Medyo Aji, ano yun? Buti na lang hindi siya yung pinanish. Oo nga. Medyo na maling tutok yata si Aji. 6 na. Kinabahan Muntik ako yun, eh. Pati siya eh. Hindi siya Kala ko huminga? diretso, pre. Oh my goodness. But here we go as Flash PH still showing na kaya nila may pagsabayan dito. Anong gagawin nila Kuya J6 ngayon dahil nasa harapan nakakuha ng anong Tori, di nawala yung Mama Dragon. Yes, nakapag-frozen sila dito at even si Saro na frozen na rin ng tuluyan. Pero bakit ka pumasok Nitsu? Pumasok sa Nicho dahil mali ang kanyang pwesto. Bakit mo naman kasi gagawin yon Kuya? Bakit ka nag-flash sa loob? Ano I think yun? ang imagination is Ay, imagine. going oh. in, flashing in, and then coupled like freshly poured na mga blades. Pero kasi pre, tapos na yung laban eh. Ay, hindi nakita sa Oh, replay. tsaka nakuha na yung Tori. Oo nga eh. Ano Jobs pang kailangan? na. Tsaka ano, wala na siya kasama dun eh. Nitsu, paano ba yan? Ngayon, mababawasan yung depth power neto ng side ng Team Flash PH just because they lost Nitsu for a Ayun, mistake. mahuhuli ang isa Nahuli pa si Cray as Cray 4. So it means wala na makakatulong sa kanilang pag-kite ngayon pero ang dami na nakapaligid. Makikita mo si Bridget mula sa likod pero makikita natin si Ivalice. Alam niya na merong tao kasama si Azar na pwede niyang kakombo, na pwede nga nilang itumba pero dahil kuha na yung pwesto, kailangan muna umatras. Hyde will be playing alone dito sa ating Clash Lane. Kaya ang laking bagay na namatay si Nitsu dun. Oo, Nakabangon yung elevate ng sabihin natin kahit pa paano. ang laking problema niya eh. Oh, even though nakabutas sila sa top lane, pero kita mo naman, after ng butas na yun, sila na yung nakatawid sa river as of now. Pero pre, River. tingnan natin, Bridget, nag-aabang na naman. Mm. Parang siya yung dumali kay Elsa. Nadala yung show. Siya yata yung may kasalanan kung bakit hindi naiuwi ni Elsa ang show pao. Oy! Nakuha ni Azar. Medyo nakakilabot yun ha. Delikado nga ba? Pero Hindi ito na ang smite eh. damage flaming palm after palm freshly forged. Ngayon, na makikita natin mula dito sa ating Gun and Monitsu. Couple blades will be released pero hindi pa rin yun magiging sapat. Overlord Ako. gagamitin sa baba. The pressure is on para sa Team Flash. Mistake. Paring Osiris, kita mo naman yung mistake na yun ni Nitsu. It cost them the advantage into the game. The pressure, the overlord. Ngayon, it cost them yung kanilang third tier Uy! tower sa top lane. Sumisilip pero Azar nagamit na rin ang kanyang infinite vastness. So magkakaalaman tayo dito kasi sino nga Saro. ba makauhuli pero pinatigas dito si Saro. But Curvesu, napakalikot pa ng kanyang Arlie. Hindi pa naman ginamit yung Berserk so makakahinga pa siya dito. But still, they are sizing up the man. Knocking onto the Heaven's Door. Time-lapse ginamit na rin nila dito pero wala pa rin talagang bumibitaw na kahit anong skill. Yasuo, hindi nila pinapabayaan dito na mag-overcommit. And kita mo naman, Elevate, nasa kanila na talaga yung ball game as of now. And magkakaroon tayo ng Tempest Dragon in less than a minute. And by the way, Sanctuaries na Uy! are up kay Azar. Ito na, pumalag na dito si Bridget. Ginamit na ang kanyang espada. Nilabas na ang laser sword. Kaso hindi nga lang nila i-commit dahil kailangan rin maglinis 35 seconds bago ang ating Tempest. Ayaw din mag-fully commit ng Elevate as of now, no? Kasi alam nila magkaka-Tempest. Sabihin natin magkaroon ng exchange. Mas maganda pa rin na full force kayo and full members kayo sa Tempest. And it looks like mas nakaposition yung Elevate kasi ang layo ni Aji.
Okay, I Oo think nga. may gusto pang bilhin muna si Ajito. Sanctuary maybe. Meron na siyang Pure Sky. Kasi Azar may Sanctuary na. Bridget, kanina pa yung Sanctuary niya pero hindi pa napapop. Pero tingnan natin, hinihintay natin yung isang item na gustong bilhin dito ni Ajisik so far. Kasi grabe pa rin siya mag-farm sa ngayon. And now, sila yung nakaposition para sa side ng Elevate. Pero sa likod, Oh, teka lang ha, dahil nga pinabayaan na dito, wala nga lang tatamaan ng Dream Room Batsaro, pero sa likod, nakikita naman natin si Kibsu na nagwawala, pero maganda yung timing dito ni Azar para mabuhay with the Sliver of Health. Binugahan na apoy, hindi ko kailangan ng Azar! Dragon Ball para mabuhay muli dahil meron ako sa Aegis Sanctuary. Sinubukan na naman, pero si Saro with the re-engage. Tatlong miyembro na lamang ni Elevate ang matitira dito, pero tatlo pa rin din ang natitira ngayon sa Flash Beat sa 3v3, pero buhay ang mga damage dealer. Actually, 4 dito sa tropa natin sa Flash eh. parehas farm lane yung mga nangamatay sa both sides natin. And as you see, maganda naman yung imagination neto ni Curve 2, but I guess hindi niya na-check yung pampabuhay neto ni Azar, yung Sanctuary. Now, for Azar, I was thinking, bakit pa siya sumiksik doon? Yes, may Sanctuary siya na meron naka-reserve pa. Kaso, bakit masyado siya puronta? Yung buga ng dragon niya, doon siya sa Oo. apat sumiksik doon, di ba? Pero ito, Tempest Fight! Nako, haabutan kaya. Running low dito si Ajizix at yung Blade dito ni Bridget nakabantay. Dream Room na malupit para lang mahuli. Isang knock-up, 17,000. Sino kaya ang siya makakakuha? And Saro! will take the Tempest Dragon. At kasama pa ang pabalot na Sharon ni Ajizix. Flash PH might be bringing us sa Game 3. Yapi, pero good thing na hindi na rumisponde doon si Curbs. So, kanina nakita ko, OTW na siya. And kung iniwan niya yung bottom lane, baka that's the game. Oo, pwede. Buti no? na lang, Curbs, so nakita niya yon, no? Pero Elevate, I think that was a mistake na they lost etong si Azar on that team fight. Nakasurvive na siya kay Curbs, eh. Oo eh. Ang weird nung flash Pumasok niya. pa Tapos, siya, eh. ba't siya nag-flash tas ipo-ipo para lang mahuli si Nitsu? Eh, tatlo yun. Apat nga yun, pre. Patay, I mean, busy pa Apat si yung nasa Saro sa harap likod niya, eh. Pero Oo. yun mo siya yung nasa fronta, si Azar. Tapos may Destiny pa siya. Kasi hindi ka naman makunat as alone. Oo, tsaka nagamit na yung Sage Sanctuary eh. This might be it dahil nga tinatapos na lang ng Flash PH the moment na nakuha ang Tempest. Eh, Ay. hindi na nila kaya i-survive ang Storm as Elevate will be kept in the middle of the eye ng Dragon ating Storm. Flash PH with the back and forth, hindi pa rin Nice. sila magpapatinag and this will be the Game 3. Papunta dito sa sering ito. Flash PH for Game 2. Paring Osiris, adjustments has been made somehow. But, yun nga, I can't deny na nagkamali din talaga on some aspects dito, yung side ng Elevate. Well, sa bandang dulo na. Sa bandang dulo na. Kasi actually, nakabawi dito yung Elevate. Pero all throughout, no, Team Flash PH dito, nagsama-sama din sila. Hindi nila hinayaan na may ma-isolate sa kanila na isa. Kasi alam naman natin kung gaano kalakas din single player itong mga all-star, itong mga miyembro ng side ng Elevate. Pero sabi nga, walang malakas sa marami. And I think that Mulan, nag-work out din para sa kanila for flanking yung mga nasa likod or actually finding out din yung mga position neto ni Hyde kung saan man nagtatago. And at the same time, nakatulong din to buy time doon sa kanyang mga kasangga na, sige, busy kayo dyan, ako bahala, hold out ko tong mga nasa likod. And at the same time, yun din yung trabaho din neto ni Saro. Buy time habang nagpipreheat itong si Curbsu at lalo na itong si Nitsu. Kanya-kanya sila ng pagkakamali dito, Yasu. Okay. Si Nitsu nagkamali. Oo. Nag-flash ba naman mag-isa sa loob? Nag-flash din naman si Azar. Nag-flash din si Azar. Feeling So, ko, tanggalin na natin yung flash. Wag na kayo Nakakaano mag-flash. Maglakad na lang kayo. Mm. Pero anyway, yun nga. There are lots of mistake for both sides. Not that a lot, sobrang dami. Pero crucial kasi yung mga mistake na nangyari Lalo na na yung yun. ganitong ka-close na game, no? Oo. Actually, kung hindi namatay si Nitsu, they could have, let's say, ended the game mas earlier sana para sa side ng Flash PH. Oo. Or, I guess, mas nakaposition pa sila ng much better. Hindi nila mawawala yung
hindi mawawala yung third tier turret nila at the bottom lane and hindi makakakuha ng advantage doon yung side ng Elevate. Hindi sila basically makakabangon ng agad-agad para Yan, sa no? side Kita mo ng sa Elevate. graph, eh. Oo, kita mo nga sa graph. Ito yung pagkamatay ni Nitsu, pre. Yung maliit sa 20 minutes. Yan yung namatay si Oo. Nitsu na nakabawi yung Elevate. Nagkaroon sila ng room to farm no? At Yapi. nakasecure ng mga objective, kumuha ng tore. Kasi walang lumilipad na espada Mm-mm. Hindi sila nakapag-depth din na ng mabilis na depth kasi wala nga yung mga coupled blades. And at the same time, yun nga, another mistake pero has been committed ni Azar. Almost nagkaroon ng mistake si Aji yung sa may baba Oo, kanina, yung dream room Yung niyang dream room na, whoop! Nyawerts. Oo, munti ka na. Buti hindi siya pinanish nga ng mga kalaban. Pero as you see, sa highlights natin, no, yung Team Flash dito, halos pinaglalaroan lang din nila yung positioning dito ng Elevate. And kudos kay Saro, no? Ang galing niya yung smite. At least nakukuha niya pa din yung mga smiteables na mga Overlord, Oo. Tyrant, and even Bantay na bantay. Tempest kanina. And kanina nga, mas kinabahan pa nga ako kasi si Ag6 hindi siya nag-smite doon sa Overlord. Ang nakakuha pa nun si Azar. Just so happen, wala doon si Saro. I think kung nandun si Saro, mananakaw yung Overlord na yun. Ang saya bagay magaling sa Mulan no? Oo. Pogi tignan Actually, hindi pa yan yung full potential ng Mulan eh. Mas madali daw gamitin yung Mulan sa Chinese version, pre. Oo nga yun din yung nakikita ko kasi sa mga shorts, yung talaga nila yung combo. Alam mo ba, yung skin ni Mulan, yun yung yan yung Awakening pinakamahal. yun, diba? Oo, yan yung pinakamahal. Yung makukuha mo kapag nakuha mo yung gem, tapos pipili ka ng skin. Oo, yung kasama nila Kongbing. Meron ako nun eh. Ay, talaga ba? Oo. Grabe Kasi ka wala naman. lang. Ito yung sinasabi nating mistake, parang yan, ni yan. Azar. Ito A very buhay na siya, crucial. Buhay na siya, pero doon nag-dash. Doon bumuga. I guess, okay lang kung buga lang. Pero yung flash, pre. Oo, sana inuna na lang niya si Saro. Sana I'd rather hindi na go lang with siya Saro. nag-flash, actually. Oo. Or nag-flash siya, Pumrihit na lang pabalik. sana siya. Kasi at that time, nasa ere pa siya, patay na si Curbsu eh. Pwede siyang mag-flash papagilid or magbuga papagilid. But it is what it is. 1-1 tayo. Team Flash, nakabawi at nakaisa naman kahit papano sa side ng Elevate. Well,